Pagpipilitan pa natin ang chikahan kasama naman ang Pinoy vlogger from Chicago, si Vincent Leonardo dito sa Part of the World. Hey, Pars Vincent! Pars Vincent! Hi! Hey mga Mars! Hello! Kamusta po kayo? Hello! Gwapo naman. Oo. Sa background ng ating mga Mars at Pars, si Vincent ay 2 years pa lang sa USA, pero marami na siyang ginawang mga vlogs about the life of the Filipinos abroad, and he is also a banker and financial analyst. Kilalanin muna natin ng maigi itong si Pars Vincent. Yes. Kilatisin natin siya ng maayos. Pars, eto na. Pasyal mo na kami. Saan mo ba kami dadalhin dyan sa Chicago? Yan yung video yan. Yung nakikita nyo sa background. Okay. Yan yung Davin. So sinasabi nila, kailangan makapagpa-picture ka dyan. Kasi kapag hindi ka nakapagpa-picture, it means hindi ka nakapag-visit ng Chicago. Oo. Fake Yes. news yung sinabi mong nasa Chicago ka kung wala kang picture dyan. Correct. Then that's the Chicago River. Yan nakikita nyo ngayon. And then yan, view from the sky deck. If I'm not mistaken, talagang mataas talaga siya. So kita nyo naman dun sa video. Okay, so Vincent, ano yung pinaka naging challenging for you nung lumipat ka dyan sa Chicago? Of course, when I moved here in 2019, it was very hard because all of my relatives, well, at least yung immediate relatives ko nasa Pilipinas. Then I moved here kasi I was born and raised sa Pilipinas eh. So mahirap talaga siya. And then yun nga yung culture shock. May kilala ka ba sa Chicago bago ka pumunta doon? Sa Chicago, wala. Because some of my relatives are in the Bay Area, nasa Cali, and siguro all across states. Pero dito sa Chicago, wala. I'm only with my wife. Siya kasi yung reason kung bakit ako nakarating dito. Ayun. Kaya ka nakarating dyan. Ito na nga, Mars. Pinapasya na tayo sa mayelong lugar. Yan. But sobrang recent lang yan. As in yung lake, Michigan Lake, pero sa Chicago siya sa city. Maski yung lake, hindi na gumagalaw yung tubig kasi sobrang ice talaga siya. OFW feels. Diba? At Yes. saka naka-snow mo. I love it. And I was waiting for a bus kasi hindi ako makapag-drive that time. So, ayun, grabe yung snow. So yung wife mo, gaano katagal na siya dyan sa Chicago? Same. Nauna lang siya dito for a month. Siya dumating January 2019. And then I arrived here February. So parehas kami, born and raised sa Pilipinas. So ba't Then na we moved here naisip na pumunta dyan at mapalayo pa sa pamilya nyo? Yeah, I know it's hard, pero syempre gaya nga na sinasabi ng iba, yung American dream, yun talaga yun. And then si wifey kasi, she's a nurse. And alam naman natin na karamihan talaga ng Filipino nurses nagmamigrate, karamihan sa kanila. So, Karamihan. we're one of them. So Vincent and his wife are really fulfilling that, the American dream. Correct. In all fairness, Mars, parang ang dami nating narating sa Chicago. I've never been. Kaya first time ko din makita lahat nung pinasyal niya sa atin. Ikaw, Pars? Yeah, I've been to Chicago. Really? Chicago Street, Illinois, sa Cubao. Oh, yeah. I've been there too. Illinois. Sa Aurora. Kapit-bahay ka ni Pars kung banda ka doon. Di ba, Pars? Nag-picture na rin ako doon yung sabi niyong kilala, dapat nandun ka sa ano. Meron ganun. May parang May ganun ba doon? Meron. Ano? Sa likod ng eskwelahan. Meron. Pero ganun kaliit lang siya. Tapos nakain mo din siya after. Correct. Ano ba? Vincent, para sa mga ibang Mars at Pars natin na gusto rin sana, ma-fulfill din nila ang kanilang American dream. Ano ba nga pwede mong ibigay sa kanila na advice para sa kanila? Siyempre, di ba may proseso naman yun. Ang pinaka-tip talaga na mabibigay ko is be patient kasi it doesn't happen overnight. Like yung sa amin, just wanna share, we waited for 4 years before we arrived here. Wow! Kala namin wala na. Yeah. Tapos yun, nung bata ako, gusto ko talaga dito kasi yung mga relatives ko nandito. And then, parang for a while, nawala siya kasi I thought nung nasa Pilipinas ako, okay na yung career ko, ganyan. Tapos, sabi ko, hindi, ayoko na pumunta ng States. Until nag-vacation kami noong 2017, sabi ko, oops, ayoko nang umuwi ng Pilipinas. Mars, Naalala mo tuloy yung mapuputol dream ka kasi mo. talaga nung ganda nung lugar, yung weather din, Mars, Yeah. yung sistema. Yes. Yeah. Okay, so yun yung tip mo, Pars, to be patient. Meron pa ba? Dream big. Ako kasi talaga, yung nasa Pilipinas ako, meron mga bagay na gustong-gusto ko before sa Pilipinas bilhin, but I couldn't afford it. Tapos until dito, if you work hard or if you work smart, sabi nga nila,
mabibili mo lahat ng gusto mo, and then may patutunguhan talaga if you dream big and if you do something, you know, if you work hard for it. Ang ganda kasi kumbaga para nagiging inspiration din siya sa lahat ng mga gusto makasampa sa Amerika. Hindi siya overnight success. Tama. So yung patience kailangan mo, tapos pinaghirapan niya yan Yes. Where he At is right patuloy now. pa rin niyang pinaghihirapan, Yes, di ba? Through his vlogs, pinapakita niya So magandang journey pinapakita niya kasi it serves as an inspiration. Oo. Actually, Sa even the lahat. challenges. Kasi I know that a lot of his followers are asking him about the challenges, kung what they need to prepare. At nakakatulong din siya kasi pinapakita niya yung mga pinagdaanan din niya. Yes. Kaya kudos to you. Thank you, Mars! Maraming salamat sa pagbisita sa Mars Pamor at sa pagpasyal sa amin. Ayan. Ingat ka palagi, Mars! Pars, baka gusto Ingat mong din kayo. i-plug Thank ang you. iyong YouTube account or Oh, your yes. social media accounts? Yes, guys, first of all, Mars and mga Pars, thanks for having me today and din sa bumubuo ng Mars Pamor. Thank you so much. And sa mga viewers po, kung gusto niyo pumunta na States or ng Boy America or yung tinatawag na Filipino, living the American dream, you can check out my YouTube channel. It's Vince Leonardo with a Z, V-I-N-Z, then Leonardo. And yes, you can also check out yung Instagram ko, it's same, Vince Leonardo, and magkita-kita tayo sa next video. Yan. Thanks, Mr. Ingat kayo dyan! Ingat! Thank you, ingat din po.